Ay po. Yan, hello po. Happy Sunday. Ay po, good afternoon, no? Tara. So please like it, share it, kapatid. Paki-repost na rin po, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan, hello po. So wala po kaming outreach ngayong hapon, kaya nakapag-live po ako ng maaga, pero subukan pa rin natin na meron mamayang gabi, no? Hello po, Kuya Shan, hello. Ayos naman. So, wala kaming Alfonso ngayon eh. Yung outreach namin wala. So, kaya ayun po. Paki-share naman po sa group chat natin, kapatid. Baka may access po kayo. Paki-share na lang po. Kaya paki-repost na rin, no? Hindi ko inaasahan na madami ngayon kasi syempre church day ngayon, no? So, pero I do hope lahat po nang nandito talagang magkaroon ng puso para sa Panginoon. And hello po, hi po. So we're just waiting for others to join, kapatid, please. Ay, salamat naman sa nag-present na. Hi, Harry, Saris. Hello po. So ayan, no? Paki-like, paki-share po, kapatid. Para mas marami pong abot ang salita ng Panginoon. Yan, kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay? Kamusta po ang life? Kakauwi lang galing church, praise God naman. Yan, hello po. Yan, kamusta po? Ayan, paki-share na lang, kapatid, no? Salamat din kasi kanina nakita ko ang daming nanood dun sa ano natin. Hi po. Yan, after like 10 minutes, mag-start na rin po tayo. Happy Sunday po. Happy Sunday po sa lahat. Paki-ano na rin po, kapatid. Paki-share na lang din sa paki-repost na lang po, no, para mas marami po ang maabot ng salita ng Diyos, no. So salamat sa Panginoon kasi meron tayong gantong pagkakataon na makapag-live po, no. Yan, hello po, hi po. Ay, thank you po. Thank you po sa nag-share, no. Yan, pasabi naman ng present para alam ko lang na nandito na kayo. So our topic right now is God's purpose for your life. So maganda po tong topic na to. So from Jeremiah chapter 1 verse 4 to 10, kapatid. May purpose po ang Diyos sa buhay mo. Amen. So napakahalaga po niya na maintindihan mo na may purpose ang Panginoon. So kaya, ayun po. And hello po. Yan, hi. Yan, pa-present. Isa pa lang. Dalawa pa lang nagpe-present. Pa-present naman kung nandito ka para po alam namin na nandito ka talaga. Ayan, no? At saka yung mga hindi pa po nag-follow, pa-follow naman po, no? Kung sakali lang. Ayan, we're just waiting for others to join, kapatid. So please like it, share it, tap it, guys, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ay, salamat naman po, Ate M. Ayan, hallelujah. Yan, hello po, hi po, kamusta po kayo? Ayaw po, tapos na po. Actually, wala lang po kaming outreach ngayon sa JIBC Alfonso.
So kaya hindi po muna kami nagpunta. Pero may lakad po ako ng 4 PM eh. So kaya nag-live na rin po ako ngayon para hindi naman kayo masyadong naghihintay ng evening natin. Ayan, hello po, hi po sa lahat po na nandito. Thank you po. Yun po, kung pwede nyo lang po heart me lang no, kasi ang inahabol lang natin yung algorithm. So mas madaming nag-heart me, mas nadadagdagan yung algorithm. Pero yung other stickers, okay lang kahit wala. Ayan, pero salamat po sa Panginoon kasi dahil patuloy po na dumadami yung online ministry natin. No? So, God's purpose for your life. No? Actually, isa po to sa, kumbaga, interconnected to sa topic ko kanina, sa Sunday worship. No? Hindi ko alam kung sino yung nandito kanina no, na nakapanood nung Sunday worship namin. However, kapatid, marami kasing Kristiyano, actually, maraming tao, hindi niya alam purpose niya sa buhay. No? Pero merong plano si Lord sa'yo. Amen. Pwede mo ba i-comment dyan yun? Merong plano si Lord sa'yo. Kaya kapatid, yung purpose sa buhay, ito po yung pag-uusapan natin. At the same time kapatid, kaya po ako merong Sunday na live kasi gusto ko na yung mga hindi po nakakapunta ng church o kaya naman yung mga OFW nating kapatid, makapakinig pa rin ng salita ng Diyos kahit linggo, no? Bagamat wala po akong dalang worship leader ngayon. Pero I do hope kapatid na mabless po kayo sa salita ng Diyos. Yan, after 4 minutes, mag-start na po tayo. Kaya please, patap-tap naman, paki-like kapatid, paki-share para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon, no? Ay, salamat din po sa nag-follow, no? Yan, hi Ate Ann. Hi Jean. Ang dami naman nito, Jean. I don't know your name. Naka-umbrella ka lang eh. Pansit Canton? Hello. Christian po kami. Born again Christian. Pero I preferred Christian lang. So yun, God's purpose for your life. No? But this life, kapatid, everyone I welcome, no? Kasi hindi naman doctrinal yung topic ko. It's more on encouragement, no? Kaya open po to sa lahat. Amen. Yan, hallelujah. Ayan po, hello po. Hi po ate. Ano pong name mo? Kasi naka-ano po eh. Naka-Chinese. Ano po ako? Hindi pa po ako pastor, kuya lang po. Pero sa church po ako po ay full-time na sa church. At the same time, Bible study member po ako. May Bible study member, Bible study leader. So ako po may hawak ng small group ministry namin sa church. Hi Sifa! Kamusta ka Sifa? Ayan. Hello po, wait lang po Sige, ano lang natin, wait lang po. Mainit kasi dito sa room namin eh, sa room ko kaya, ayun, mainit. Hi, praise God po. Pero ako po ay, mga kapatid, full-time po ako sa church. So ito pong pagla-live ko kapatid, it's more community-based lang, no? Though we are doing some mission, pero priority ko pa rin talaga yung face-to-face. Kaya nga po, mga biglaan lang. Pero inisikip naman natin na araw-araw may devotion, no? Ayan, siguro pwede na tayo mag-start, no? Pero sabi naman ng present kung nandito ka na, present. Sige po, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil naniniwala po ako na ikaw po ang Diyos na kikilos po sa aming mga buhay. At naniniwala po ako na ipapahayag mo sa amin yung purpose mo. Kaya Panginoon, I pray and declare na bigyan mo sila ng wisdom na nagmumula sa iyo. And I pray that you, O God, will always move upon us. Kaya Lord, sa iyo ko lamang ipinagkakatiwala ang lahat ng ito at sa iyo lang namin binabalik ang lahat ng ito. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sige po, mag-i-start na rin tayo. Ay, thank you po sa nanood kanina, no? Yan, ano na lang na present. Ako, hindi ko po inaasahan na madaming pupunta ngayon kasi Sunday eh.
Pero okay lang naman, meron pa naman tayong devotion mamayang gabi. Pero ang gusto ko pong i-topic ngayon at para mas maintindihan, God's purpose for your life. Amen. Ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Ngayon po matanong ko, kasi tingin ko mga bago yung nandito eh. Yung mga nandito po, matanong ko po kayo, alam niyo na ba yung purpose mo sa buhay? Alam mo na ba yung purpose mo sa buhay? Sige po kapatid, matanong ko lang kayo. Hi Ate Pipay, alam mo na ba ang purpose mo sa buhay? Ayan. Sorry po yung mga nandito. Pala-comment si Kuya Jeremy. Gusto ko nagka-comment kayo eh, no? Oh, praise God, may opo na. Yung, yan, may opo, may hindi po. Sige po. Isa lang? Yes, meron ng yes, no? Purihin po ang Panginoon sa mga yes. No, may mga no pa ba? Kung may yes na, pwede na tayo mag... yes, may no, no, iba-iba. Ngayon kapatid, gusto ko tang i-encourage ngayon na napakahalaga na alam mo yung purpose sa buhay. Amen. Kasi kapatid, ito kasi yung magiging dahilan mo bakit kailangan mong umusad sa buhay kahit mahirap. Amen. Hindi naman madali ang buhay eh, tama ba? Mahirap po ang buhay, no? Pero kahit hindi madali, pag alam mo yung purpose mo, maayos ang buhay. Amen. Kaya nga, gusto ko muna umpisahan to sa pagbabasa natin ng Jeremiah chapter 1 verse 4 to 10, no? Sige po, buklatin niyo po yung Bible niyo. Napakahalaga po na buklatin yung Bible. Yan, sige po kapatid. Nabuklat na po ba? Kung nabuklat na kapatid, basahin natin. No? Sabi po dito, now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appoint you a prophet to the nation. And said, Lord, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. But Lord said to me, do not say I am a youth, for to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of them, for I am with you, I deliver you, declares the Lord. Then the Lord put out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. See, I have set you this day over the nation and over kingdoms, to pluck up and to break down, to destroy, and to overthrow, to build, and to plant. Kapatid, ito pong buhay ni Jeremiah, mas maganda to kapatid, basahin rin natin sa Tagalog. No, sana may Tagalog version ka. Kunin natin yung Tagalog version kapatid. Sinasabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos inulat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang kanyang mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensahe na dapat mong sabihin. Ibinigay ko na rin sa iyo ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa, kaharian, upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin, itipon, at itayo at itanim. Amen. Kapatid, sinasabi po ng Diyos na merong plano po ang Panginoon sa iyo at merong nais ipagawa sa iyo ang Diyos. At ang nakalagay dito sa passage, kapatid, huwag mong sabihin na bata ka pa, huwag mong sabihin na ganito ka pa. Gawin mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Katulad niyan kapatid, ang routine po namin every Sunday, morning po sa church,
Hapon po, 2 hours travel sa Alfonso. At nasanay na talaga yung katawan ko, kapatid, na dire-diretso. Kaya nga nag-live ako ngayon kasi hindi pwedeng wala akong magawa sa Panginoon. Amen. Ano man ang daanin, hindi mo titignan yung pinagdadaanan. Ano ang titignan mo? Yung gagawin ng Diyos at yung pinagagawa ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapatid, sino po dito na panghihinaan ng loob? Sige nga po, taas nga kamay. Yung mga napapagod na, nahihirapan na, hindi na alam yung gagawin. Ayan. Your name is ashamed, di ba? Gagawin ni Lord na unashamed yan. Amen ba? Amen. Ay, kwento mo, Pipay. Amen po ba? Kapatid, ang dami mong hirap, ang dami mong pagod. Pero alam mo, katulad ng topic ko kaninang umaga, yung plano at disenyo ng Diyos will always prevail. Amen. Sabi po dun sa devotion ko kaninang umaga sa church, ako po kasi yung preacher dun. Buklatin nyo sa inyo Isaiah 46, 9-10, pero hindi ko lahat babasahin. Gusto ko yung 10. Simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Kung titignan mo, kapatid, may plano si Lord sa'yo, may purpose siya sa'yo. At pag ang isang bagay ay itinakda na ng Diyos, itinakda na niya. At ano naman ito sa'yo, kapatid? Ang sinasabi naman sa'yo ng Panginoon, hindi pinaglilihi ka pa lang at ipanganganak ka pa lang, pinili ka na ng Diyos. At meron siyang purpose sa'yo. Amen? Pinili ka na ng Diyos. Kaya kapatid, ngayon pa lang maintindihan mo na pinili ka na ni Lord. Kaya kapatid, ano man ang daanin mo sa buhay, lagi pa rin ang plano ng Diyos ang matutupad. Amen ba? Amen? Sabihin na natin ngayong Sunday, nag-fail ka. Sabihin na natin kahapon, nadapa ka. Sabihin na natin kanina, nakapanood ka ng pornography. Sabihin na natin, kapatid, na nagkasala ka, nagsinungaling ka, may nakaaway ka, down ka. Pero kapatid, lagi mong tandaan, God's design and God's plan will always prevail. Amen. Hindi kasi ito nagmamatter kung sino at kanino ka. Amen. Hindi ito nagmamatter kung anong nagawa mo o anong naabot mo sa buhay. Ang nagmamatter dito, yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kaya nga, ang linaw po ng Jeremiah chapter 1 verse 4-10, actually, hindi ko na i-explain sa'yo. Maintindihan mo na yan eh. Kasi katulad tayo ni Jeremiah eh. Tama ba? Pag inutusan, may dahilan. Tama ba? Sino po dito yung pag inutusan, nagdadahilan? Katamad eh. Kapagod eh. Dahil naman din sa kanila, di ba? Dami pong pinagagawa sa iyo si Lord. Dami mo ring dahilan. Amen. Hindi nagkamali ang Panginoon, kapatid, na dalhin ka dito. Huwag kang sumuko sa buhay. Amen. May purpose ang Diyos. At ang Diyos, kapatid, lagi mong tandaan, hindi niya tinitignan ang kahinaan mo, kundi alam niyang kaya mo, kaya pinagawa sa'yo. Amen. Amen po ba? Tingnan mo inutusan ni Lord si Jeremiah. Tapos ano sabi niya? Hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Kapatid, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos ng isang bagay na alam niyang hindi mo kayang gawin. Alam niyang kaya mo. May dahilan ka lang. Amen po ba? Kuya Jerome, nangre-real talk to Amen. Kaya ngayong umaga sorry. kaya ngayong pong tanghali, papunta na ako sa final brain cells ko. Pero ngayon tanghali, kapatid, maintindihan mo anong purpose ng Diyos sa'yo. Amen. Hapon na pala. Sorry naman, hapon na. Amen. Ngayon, nagtanong ka na ba sa sarili mo, bakit ako nandito? Nagtanong ka na ba sa sarili mo na bakit ganito yung sitwasyon ko? O kaya naman nagtanong ka na bakit ko kaya ito pinagdaanan? Sige nga po, tanong nyo nga, itaas nyo nga po yung kamay nyo kung mga nagsitanong na kayo ng ganyan. Nagtanong na ba kayo ng ganyan? Kwentuhan lang tayo
Nangangawit na ako eh. Nagtanong ka na ba ng ganyan? Yan, katulad ni Pipay, ano sabi ni Pipay, bakit kaya ganun? Nakapitik ako, nagalit ako kanina. O kaya naman, bakit kaya nangyayari to? Hindi ba ako mahal ni Lord? O kaya naman, ganito, ganyan. Kapatid, in the first place kasi, hindi naman pinangako ni Lord na pag na kay Lord ka, hayahay ang buhay. Amen? Kasi kapatid, nasa Diyos o wala, mahirap na ang buhay. Tama ba? Mag-agree ba kayo sa akin doon? Na kay Kristo, nagpe-pray, nagwo-worship, mahirap ang buhay. Amen? O kaya naman, wala ka sa Diyos, nasa labas ka, nagtatrabaho ka, mahirap pa rin ang buhay. Tama? Kumbaga, kahit saan ka ilagay, mahirap talaga ang buhay. Pero, ito yung gusto kong may pero, ang pinagkaiba ng nasa Diyos at wala sa Diyos, sa Panginoon, may aasahan kang darating. Amen? Sa Diyos, meron kang aasahang pangako. Sa Diyos, meron siyang plano at purpose sa buhay mo. Sa mundo, wala naman yun. Amen? Ang mundo, kapatid, lagi ka lang paaasahin. Amen? Paaasahin ka lang. Sir, pasensya ka na ha. Kung wala po sa topic, huwag po kayo magtanong. Kayo talaga. Nagde-devotion kami. Nagkaroon tuloy ng commercial. Kapatid, kung may tanong kayo na verse, wag niyo po sa kalagitnaan ng explanation. Amen? Kasi mahirap po mawawala po tayo. Sana naiintindihan niyo po. Kaya kapatid, ang dalangin ko po sa'yo ngayong umagang to, magkaroon ka ng tamang pag-iisip at tamang perspective sa buhay na hindi man madali, amen, mahirap man, pero may plano ang Diyos. Pwede mo ba i-comment dyan, may plano ang Diyos? Amen. Daming problema, sa totoo lang. Ang tao naman di nawawala ng problema eh. Tama ba? Kahit di nga ako mag-live dito, may problema ka pa rin eh. Tama ba? Kahit na hindi ka maging involved sa biblical or sa church, may plano pa, mayroon pa ring problema. Pero mas maganda kasi kapatid na alam mo yung plano ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mag-focus ka dito. Kahit pala tanghali, may magugulo, no? Focus ka dito. Amen. Na makita mo na yung purpose ng Panginoon, yun lagi ang matutupad. Kasi nga, itinakda na ng Diyos. Amen. Yan, katulad niya ni Ate Rubian. Sa Ate Rubian, ate, di ba tama ako, nasa OFW, di ba? O, kahit madalin ka ni Lord sa ibang bansa, may plano pa rin si Lord sa'yo. Hindi ka man nakapag-abroad, may plano pa rin si Lord sa'yo. Naging nanay ka man, may plano pa rin si Lord sa'yo. Kasi itinakda na ng Diyos. Amen. Kaya ngayon pa lang kapatid, mas maintindihan mo to, no? Ngayon, gusto kong umpisan kagad ng first point. First point kapatid, God knows you personally. Sabi mo nga dyan, personally. Kilala ka ng Diyos personally. Amen. Gusto kong maintindihan mo itong intimacy na binibigay sa'yo ng Diyos. Hindi ka pa, ay pinaglilihi ka pa lang at hindi ka pa pinapanganak. Kilala ka na ng Diyos. Amen. Kaya nga kanina kapatid, may point po ako dun sa topic ko kanina na si Lord kapatid, nakatayo siya na alam na niya yung mangyayari sa buhay mo. Amen. Alam na niya yung kahihinatnan ng buhay mo.
Ngayon kapatid, paano mo maibabangga, amen, yung free will? Ayan, sasagutin ko pa lang din eh. Paano mo maibabangga yung free will at plano ng Diyos? Amen? Amen po ba? Paano mo maibabangga yung free will at plano ng Diyos? Ngayon kapatid, ganito yan. Biyahing dagupan ka. Nagbiyahe ka. Pag nakafocus ka sa biyahing dagupan, makakapunta ka sa dagupan kung diretso dagupan ka. Tama, mali? Tama? Sagot po kayo kasi hindi ko alam kung naglalag na ako eh. Sagot muna kayo. 'Di ba? Bumiyahe ka halimbawa Cavite to Dagupan. Pag dire-diretso ang takbo ng buhay, pag dire-diretso ang takbo ng kotse mo, makakapunta ka sa Dagupan ng walang problema. Dire-diretso eh. Pero meron kang pagpili, diretso o hindi. Tama? Paano kung halimbawa papunta ka ng Dagupan, tapos nakita mo ngayon tong SM North. Ay, SM North muna tayo. Pipihit ka ngayon papuntang SM North. Pero anong goal mo? Dagupan. Pero dahil may pagpili ka, anong gagawin mo? Lumihis ka muna. Nakapunta ka ba agad? Hindi. Kasi may pinuntahan ka pang iba eh. Ngayon, pag nag-decision ka na naalis ka na sa SM North at pupunta ka na ng Dagupan, makakapunta ka ba ng Dagupan? Oo. Pero, hindi sa inaasahan mong oras. Kasi nga, pinili mong mag-SM North muna. Bakit ko sinasabi? Ang Diyos may purpose, pero may free will ka. Kung gusto mong matupad ang purpose ng Diyos sa'yo, umabide ka yung free will mo papunta dun sa purpose ng Lord. Amen. Ngayon, paano naman Kuya Jerome yung sovereignty o yung pagiging dakila ng Panginoon? Kasi syempre kapatid, pag pinlano ng Lord, plano ng Diyos. Ngayon, ano mangyayari? Ito na sana yung pangako ni Lord sa'yo, plano ni Lord sa'yo, hindi mo tinanggap. May consequences. Amen? Pero ang pag-ibig ng Diyos ay laging nagre-restore. Amen po ba? I-restore ka ng Lord kasi tuloy pa rin ang plano ng Diyos sa'yo. Naintindihan mo kapatid? Ang purpose ng Lord will always prevail. Your free will ang nakaka-apekto nito. Kaya nga anong sabi ng Lord? Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Kung titignan naman natin kapatid, ano bang plano ni Lord kay Eva at Adan? Anong plano po ni Lord kay Eva at Adan? Magkaroon sila ng perfect fellowship. Ang design ng Diyos kapatid, sa tao, banal, at may buhay. Nagkasala, nagkaroon ng kamatayan. Pinilit ba ni Lord na magkasala? Hindi. Sinet up ba ni Lord ang tao na magkasala? Hindi. Pinili ng tao na magkamali, kaya napahiwalay. Amen? Pero again, ang purpose ng Panginoon will always prevail. Ano nangyari? Gumawa ang paraan ang Diyos para i-restore yung relasyon sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Naiintindihan niyo ba kapatid? Kaya kapatid, ano pong sinasabi ng Diyos sa'yo? Kung gusto mong maging good ang sitwasyon mo, bumalik ka sa Diyos. Sabi po ng Romans 8:28, all things will work together for good. Pero may condition, to those who love Him. Kung pipiliin mo ang Diyos, mangyayari ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Amen? Kaya kapatid tayo, bilang tao, may free will ka pa rin. Hindi ka naman pipilitin ng Diyos eh. Kaya nga di ba pagdating ng Deuteronomy, pinag-usapan na rin natin to sa devotion natin. Sabi ni Abraham, binibigyan ko kayo ng pagkakataong pumili. Kamatayan o buhay. Curse o pagpapala. Ikaw ang pipili. Sabi niya, pag pinili mo ang kamatayan, you will bound to destruction.
Pero pag pinili mo ang buhay, you will be blessed and prosper. Ikaw ang pipili ng purpose. Makamundo, amen, o makadiyos. Kung ako sa'yo, makadiyos. Amen. Kasi kapatid, hindi po namimilit ang Diyos. Amen. Sabi nga ng Bible, gentles ang Diyos eh. Kaya nga ano pong sabi ng passage, kumakatok ako sa pintuan ng puso mo. Pagbubuksan mo ba siya? Ikaw ngayon, tinatanong kita ngayon, kumakatok si Lord sa puso mo ngayon, pagbubuksan mo ba siya? Nawa, pagbuksan. Kasi hindi niya sisipain yung pinto para makapasok siya. Kakatok at kakatok at kakatok ang Diyos para lang maramdaman mo pag-ibig ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Amen! Amen! Kaya kapatid, ikaw ang lalapit sa Panginoon. Ang Diyos, available ang grace. Ang Diyos, andyan lang lagi. He is keeping track of your sorrow nga eh. Alam mo kapatid, sabi pa nga ng Bible eh, hindi ka pinupuksa ng Diyos kasi binibigyan ka pa niya ng pagkakataong magbago ng buhay. Imagine mo yun, grace yun ni Lord. Kaya yung iba kapatid na akala nila, yung mga kasalanan nila, ay wala pa naman nakakahuli. Hindi naman ako nakikita na nanonood ako ng, hindi naman nila ako nakikita na nanonood ako ng porn eh. Hindi naman nila ako nakikita na nagsusugal ako eh. Wala, hindi to. Pero hindi mo alam kapatid, grace na ni Lord John na binibigyan kanya ng pagkakataong magbago ng buhay. Di ba nag-topic tayo last time, yung adulterous woman? Sino po dito nakakaalam ng kwento ng adulterous woman na inilagay sa stoning? Yung babatuhin po, sino po nakakaalam ng kwentong yun? Taas yung kamay nyo. Kasi mas maganda po ikwento pag alam nyo eh. Di ba? Yung babaeng nahuli ng adultery, inilagay sa court at babatuhin na. Di ba? Tingnan mo kapatid, hindi na sana aabot yung sitwasyon niya sa ganun kung hindi siya naging adulterous. So kapatid, kasi minsan nandun ka na kagad sa grace eh. Diba yung niligtas siya ng Panginoon? Hindi eh. Wag mo na doon, tignan mo yung ugat. Nahuli siya eh. At yung batas ni Moses kapatid, pag naaktuhan ka on the spot, wala nang litis-litis, na ano ka na ng on the spot eh, babatuhin ka na. Kaya nga dinala siya sa King's Court. Pero naniniwala kasi ako, nung nahuli siya at na-expose, doon niya na-realize na Lord, patawad, patawad, patawad. Katulad mo at katulad ko. Tama, mali. Pag nahuli ka, doon ka lang naman nagsasorry. Pag alam mo na mapapahiya ko o napahiya ka, doon ka lang magsasorry, doon ka lang papasok ng regret. Kaya nga, di ba, pagdating doon, na hinuli na siya ng mga Pariseo, ng mga Saduseo, dinala siya sa King's Court at babatuhin na. Buti na lang tumayo si Jesus sa tabi niya. Sabihin mo nga dyan, buti na lang. Na-expose, pero may pagkakataon pa din. Amen? Kaya nga, binibigyan ka pa ng pagkakataon, kaya ka buhay, kasi i-fulfill din ng Panginoon yung purpose niya sa'yo. Nung inilagay siya sa King's Court, anong sabi? Batuhin na yan, batuhin na yan. Ano sabi ni Jesus? Unang bumato ang hindi nagkasala. Walang bumato kapatid. At pinatawad ang kasalanan. Ganun din ako at ikaw. Kaya tayo, may lakas, kaya ka pa buhay, kaya ka pa umuusad sa buhay kahit mahirap. Kasi binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na magbago ng buhay. Ano man ang nagawa mong mali in the past kapatid, available ang kapatawaran ng Diyos. Kailangan mo lang maniwala at magtiwala. Amen. Kilala ka na niya eh. Kilala na niya na ilalagay ni ayoko na pala sabihin yung pangalan ni Pipay, yung totoong pangalan niya, pero ilalagay na ni ni Pipay na Mami Pipay yung TikTok niya. Alam na ni Lord yun. Ang haba eh. Nagdalawang isip ako, sasabihin ko yung pangalan ni Pipay dito eh. Diba? Alam na ni Lord yan. Alam na ni Lord na si Deng eh, nickname niya yung Deng. Amen? Diba? Alam na ni Lord yan. At dahil alam na niya kapatid,
Kahit saan ka dumaan, alam niya yung endgame mo. Sa Diyos ka pa rin lalapit. Bakit ka mo? Alam mo anong biblical passage, kapatid, na kalooban ni Lord mangyari pa rin sa'yo? Sabi po ng Bible, darating ang panahon na ang lahat ng tuhod ay luluhod kay Kristo. Amen. Kahit ayaw mo, darating yung pagkakataon na luluhod ka para sa Panginoon. Amen. Ngayon, ano ang mangyayari? Kung may resistance, hindi mo na pinili ang kalooban ni Lord. Pero kung nag-abide ka, mararanasan mo pagpapala ng Diyos. Amen. At ito, ni-remind lang ako ni Lord. Kapatid, hindi pera. Pag sinabing blessing, pera agad, hindi Pag sinabing blessing, dapat mayaman ka, hindi Kapatid, ang dami po sa community namin kasama ko. Wala kaming mga pera. Pero masaya kami para sa Panginoon. Amen. Sobrang simple lang buhay, kapatid. Yung iba, akala nila dahil nagla-live na daw ako dito, sabi nila, uy, mayaman. Mukha nyo, mayaman. Nanghihingi pa rin ako ng sponsorship sa Century Tuna. Hindi ako mapansin-pansin, kapatid. Amen. At hindi mo alam, kapatid, ang pinagdadaanan ng isang tao. Mahirap pa rin. Pero kahit ganun, kapatid, nakakapit tayo saan? Sa purpose pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Kasi wala akong magagawa pag hiwalay ako kay Lord. Kaya ngayon pa lang, kapatid, pinapaalala ko na sa'yo. May purpose ka. Sabi mo nga dyan sa comment section, may purpose ka. Amen. Kaya kahit mahirap, tuloy pa rin. Pawis na ako, pero tuloy pa rin. Amen. Yung iba sinasabi, hindi nagme-make sense. Bakit araw-araw nagde-devotion si Jerome? Pakin nyo ba? Diba? Di naman kayo ang piniplease ko si Lord. Diba? Ang daling magdikta ng buhay, kapatid. Diba? Ang daming taong controlling. Sabi niya, wag ganyan, pangit yan. Pakin nyo! Kalooban to ni Lord. Ngayon, akala kasi nila, pag Kristyano, dali-dali apihin. Di nyo ko maaapi, no? Kasama ko si Lord. Amen. Kaya, gawin mo lang ng gawin yung pinagagawa ng Diyos. Kaya nga, tignan mo anong sabi ng Bible. Ako, wala pa ako puntos. Kwentuhan pa lang to. Mamaya pa ako pupuntos. Pero anong sabi, di ba sabi ni Jeremiah, Panginoon, hindi ako magaling magsalita, bata pa ako. Anong sabi ni Lord? Huwag mong sabihin, bata ka nga ni. Pumunta ka dun sa mga tao nga ni. Sabihin mo yung sinasabi ko. Buti na lang, walang Bible na malupiton version, no? Di ba? Sobrang linaw, oh. Huwag mong sabihin, bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa'yo. Ipahayag mo sa lahat ng aking sabihin sa'yo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Amen. Pag pinagawa ni Lord, back up ka ni Lord. Pag ang Diyos ang nagutos, backer mo si Jesus. Kahit sino pa ba yan Amen. Meron po kami dito, kapatid. Alam ko, kilala niyo si Ate Nazarene. Lagi kong kinikwento sa inyo yan. Ito po yung stroke patient namin, kapatid, na ngayon po nakakalakad na at tumahayo na talaga. Imagine mo, kapatid, sabi niya may malaking mama daw. Talagang malaking mama. Pag hindi niya daw tiningala, ang mata niya daw nandito. Ngayon, sabi daw ni Lord sa kanya, sharean mo yan. Sabi niya, naku, paano to, Lord? Ang laking tao. Laking tao. Pero ano sabi niya, ay kasama naman kita Nilapitan niya daw, malaking tao, sabi niya. Gusto mo bang tanggapin si Jesus? Grabe, ang laking tao, pero tumanggap kay Jesus. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Pag pinagawa ni Lord, hindi na po kailangan malakas o ano ang pinagdadaanan mo. Ang kailangan mo lang pusong sumusunod. Amen. Ngayon, kapatid, ang dami na pong religion na nakikipagdebate, tama? Nung ako po bago-bago, ayoko. Sabi ko, ayoko pong mapatapat sa mga ganyang religion. Wala Pag sinabi sumunod kay Lord, kahit sino pa yan, pipreachan mo ng gospel. Alam mo, kapatid, meron pong isang religion, isang babae na
ka-religion po nung mga nagdedebate. Hindi ko na po sasabihin kung anong religion. Pero alam mo anong sabi niya? Kuya Jerome, ako ito religion ko, pero naintindihan ko salita ng Diyos para sa akin. Wow! Sabi ko, Lord, ikaw talaga ang nagsalita nun. Amen. Pag pinagawa ni Lord, pag inutos ni Lord, kung may purpose ang Diyos sa'yo, tumuli ka lang. Kasi ang Diyos, kapatid, hindi naman yung pagdaling sa'yo, iiwanan. Baka ako, pwede pa kitang iwan. Halimbawa, itong si Pipay, sabi ko, sige Pipay, mag-gitara ka dyan. Pwede pa na ako, pwede kitang iwan. Pero si Lord, di ka iwan yan. Pag sinabi ni Lord na sumunod, sumunod. Kaya nga ako dito, kapatid, anong foundation ko dito? Pag nag-online ministry ka, kapatid, dapat matibay puso mo. Bakit? Kung hindi mga weirdo sa internet kausap mo, yung palamura, yung mga keyboard warrior, yan yung mga kausap mo dyan pag hindi matibay puso mo. Imagine mo, kapatid, nag-overnight prayer meeting kami, tapos biglang may magchat-chat, mga siraulo daw kami. Kung ako dati, hindi pa binago ni Lord, baka sinabi ko, ikaw yon. Buti na lang, binago na ako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya sabi ko, Lord, pagpalain mo na lang. Meron pa po actually, pag tinignan niyo yung inbox, so, puro mura. Kaya sabi ko, pinopromote nila yung religion nila, pero sila sa kanila nanggagaling yung mura. Sabi ko, pinopromote nila na gusto nilang makaakay ng maraming kaluluwa, tapos sila yung nang-away, di ba? Kaya kung hindi matibay yung puso mo, huwag kang mag-online ministry. Kailan ka po nakatanggap, kuya? Nung isang araw pa. Alam mo yan, ng mga nagko-comment dyan, Itachi. Buti na lang mabait ka na taga-Kono ha. Pero marami po, kapatid, sobra, ayun no. Maraming nagsasabi, marami po. Pero, alam mo kapatid, hindi kasi mapepeke yung bunga. Amen? Hindi mapepeke. Tama si Pipay. Ang daming nagpo-post ng Bible verse pero nagsusugal. Nakakalungkot nga kapatid sa totoo lang. May mga Kristiyano na mga influencer dito, no? Sasayaw-sayaw ng Christian tapos magpo-promote ng sugal. Amen. Taga-Kono. O hindi, mabait yun si Itachi. Amen. Kaya kapatid, hindi pwede, hindi talaga pwedeng compromising. Amen. Wag na natin pag-usapan yung si Ivana, kapatid. Ayoko pag-usapan yan. Kasi ang tao, alam naman niya na yan. Amen. Sapat na yun na naging eye-opener rin, no? Pero kung titignan mo, kapatid, nakakaawa ang tao. Dahil lang sa iPhone, nasakripisyo yung prinsipyo sa buhay. Siguro pag nagsabi ako dito na, bigyan ko kayo iPhone 17-100, mag-share ako ng gospel, tingin ko marami. Pero hindi kasi ganun gumagawa ang kaharian ng Diyos. May reward o wala, may answered prayer o wala, may hirap o pagod, ikaw ang pipili kung sa Diyos ka o hindi. Amen. Amen po ba? Yan, tama rin si Deng, kapatid. Alam mo, sobrang daming basher dito. Naka-screen name naman. Ako, kapatid, kung talagang alam nyo, kapatid, ito, logic lang eh. Kung ako fake, kung ako ang purpose ko dito manloko ng tao, ba't ko ilalagay totoong pangalan? At ang address pa ng church namin, Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan, Kawit, Cavite, Toklong, Kawit, Cavite. Gusto yung number ko, 0931072364. Bakit ko i-open? Yung buong buhay ko, kung may tinatago ako, pwede ko naman ilagay dyan Alden Richards. O kaya naman, Joshua Garcia. Pwede naman.
Pero hindi ko pinili. Je Hufana pa rin. Kung gusto nyo buong pang pangalan. Jerome and Fernie Ñas Kahufana. March 21 po ang birthday ko. Sa Las Piñas po ko pinanganak. Nanay tatay ko po Eldred at Cecil. O yan na yung buong detalye ko. Pag ako papeke, ewan ko na sa inyo, kayo yan. Diba? Kasi alam ko purpose ng Diyos sa akin, kapatid. Hindi ako matatakot, no? Alam mo, yung mga takot lang kasi, yung hindi nila alam purpose nila. Wala kang katatakutan kung alam mo na ang Diyos mo ay kasama mo. Amen. Kaya nga faith over fear eh. Sabi nila huwag ka maglagay ng totoong pangalan mo, palayaw mo lang. Bakit kung hindi ko lalagay? Hindi ako pinaniwalaan. Gets nyo ba? Tingin mo ba? Kung kaduda-duda, kung nilagay ko dyan kapatid, ano bang favorite ko? Ano ang tawag dito? Goku. Kung nilagay ko dyan pangalan, Vegeta. Di ba? Wala na akong alam na palabas ha. Ano pa ba mga palabas ngayon? Sige, Naruto na lang. O, nilagay ko dyan si Naruto. Naruto Hupana. Halimbawa, maniniwala ba kayo? Baka sabihin nyo sa akin, doon na kayo magtaka, kapatid. Doon na kayo magduda. Pag di ko na pangalan, Monkey D. Luffy. Di ba? Uy, si Monkey D. Luffy, nagsishare na ng gospel. Ano yun, di ba? Ilalagay ko totoong pangalan dyan kasi wala naman akong tinatago. Amen. Purong katotohanan lang. Di ba? Totoo naman eh. Gospel of truth, kapatid, must handle with the truth itself. Amen. Kaya kapatid, God knows you personally. Amen. Kilala ni Lord kahit ano pang screen name na lagay mo dyan. Amen. Kilala ka ni Lord. Kasi wala namang maililihim sa Panginoon. Amen ba? Kaya ikaw, wag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba. Wag mo rin ikukumpara yung goal mo sa iba. At lalong-lalo na wag mo ikumpara yung naabot nila sa naabot mo. Bakit ka naman ganun? Ikaw, tumingin ka sa ginagawa ng Diyos sa'yo at maging masaya ka para sa iba. Nakalagay yun sa Bible, sa verse yun kapatid na kung may nakita kang nagagalak, makigalak ka. Kung may nakita kang malungkot, makilungkot ka. Amen. When I don't believe in Him, she will punish me for not believing. Mamaya kita ididil, Lady Hickory. Hierarchy pala. Pero kapatid, wag mong ikukumpara. Amen. Mahal ka ng Diyos. At naniniwala ako, kapatid, na may plano si Lord sa'yo. Amen. Ngayon, sagutin ko na yan si Hierarchy, no? Hindi po punishment ng Panginoon yung mga desisyon mo sa buhay na hindi mo pinili ang Diyos. Outcome yan ng desisyon mo sa buhay. Amen? Kasi kapatid, kung usapin lang na gusto nyo na pala na wala ng pamantayan o wala ng batas, sige, kung walang batas ang Pilipinas, kahit mag-corrupt ang mga politiko, wala ka nang magagawa. Ngayon pa lang ang may batas, wala ka nang magawa eh. Paano pa kaya pag walang batas? Halimbawa, nagne-negosyo ka, kapatid. Sino po dito may tindahan? Sige nga po, taas nga kamay ng may tindahan. O, taas po kamay, may mga tindahan. Kung wala pong batas, kahit nakawan ka, wala ka nang magagawa. Walang batas eh. Walang pamantayan. Naintindihan nyo ba? Kaya hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na ganito, ganyan, pag di ako naniwala, paparusahan ako. Kapatid, kahit ang tao, pag gumawa ka ng mali, may kaparusahan. Kasi kapatid, you have free will, oo. Pero, merong consequences ang lahat ng gagawin mo.
Kasi kapatid, hindi mo pwedeng sabihin dun sa police, free will ko naman 'tong manakit. Tama, mali? Kaya kapatid, itong biblical, itong Bible study, it is more than logical. Minsan kasi 'pag sinabi mo na, anong tawag dito, Bible, oh, magagandang bagay lang. Hindi, kapatid. Free will? Yes, free will. Again, may free will ka na pagpili. Pipiliin mo ba ang Diyos o hindi? Actually, kapatid, biyaya na nga ng Panginoon na nabuhay ka dito eh. At binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magbago ng buhay. Amen. Kasi kapatid, sige nga, ikaw nga, mapipili mo ba na maging Pilipino? Matanong ko kayo, Pilipino ka, dito ka pinanganak eh. 'Di ba? Wala kang magagawa kasi nandito ka eh. Amen. You didn't ask to be born, kapatid. Pero your parents ask na meron silang anak katulad mo. Tanong mo sa parents mo, kapatid. Amen. Again, ang nangyayari dito sa mundo natin, kapatid, punong-puno ng pagpili. Kaya nga hindi mo pwedeng isisi sa Diyos yung kasalanan ng tao. In the first place kasi, tao naman ang nagkamali, hindi ang Diyos. At hindi po nagkamali ang Diyos na bigyan ka ng buhay. Amen. Ngayon, yung buhay na yan, napakaganda kaya mabuhay. Sa totoo lang. Hindi lang naman nagiging maganda ang buhay. Kasi, hindi mo tinitignan yung magagandang buhay mo. Naiintindihan kita, Hiraki. Huwag kang mag-alala. Ganyan-ganyan ako dati. Hindi ko alam kung ilang taon ka na, pero yung ganyang pag-iisip ko nung mga around like 20s ako eh. Bakit pa ako nabuhay? Hindi ko naman sinabi sa Lord na buhay niya ako. Bakit ako nahihirapan? Eh nung wala ka namang kamuwang-muwang, ang saya naman ng buhay mo eh. Di ba? Kaya nga ang kaharian ng Diyos ay napapabilang sa mga bata. Kasi genuinely na-appreciate nila ang life. Nagkakaroon lang talaga ng problema. Nagkakaroon lang talaga ng appreciation kasi pag hindi na nakaayon sa mga plano mo ang nangyayari sa buhay. Tama, mali? Di ba? Ganun naman talaga eh. Hindi 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 na kasi nakaayon kaya hindi ka na masaya. Pero kapatid, kung titignan mo ang buhay, masarap ipamuhay ang buhay. Amen. Masarap ipamuhay. Kaya dalangin ko sa iyo, Hiraki, matagpuan mo yung rason para mas humingi ka ng buhay. Amen. Logically speaking, psychologically speaking, and even biblically speaking, ang buhay ay masarap ipamuhay kung ito ay sa tamang pamumuhay mo ipipiliin. Amen. Kasi kapatid, sige, tingnan niyo po. Nung bata ka, wala kang problema pero ang saya mo mabuhay. Titignan ko yung mga pamangkin ko eh. Gusto lang nila maglaro sa labas. Ang saya. Gusto na lang nila anong tawag dito? Mag-playground. Ang saya. Nagkakaroon ng kalungkutan itong mga pamangkin ko pag sumosobra na sa saya. Gets nyo? Kaya nga kailangan may limitasyon pa rin.
Hindi puwedeng laging masaya. Amen. May limit pa rin kasi 'pag sobrang saya mo na wala ka ng paki. Tama? Ngayon, dahil sobrang saya na, kailangan 'yan kapatid i-contain kasi 'pag sobrang saya nakakalimot kaya nga napapalo bata, eh. Amen. Gano'n din sa buhay. Kaya minsan may kasamang paghihirap kasi nga may gustong ituro sa'yo para maintindihan mo na babalik ka dapat lagi do'n sa plano ng Diyos. Ang mas makakaunawa sa'kin yung may umidad na. Bata ka pa sabi naman yan ng Bible, eh, "Do whatever you want, but do not forget your Creator." Amen. At ngayon kapatid, 'wag na rin kayong mag-search ng kahit anong pang theory. Amen. Straight tayo kay Lord lang. Amen. Babaguhin ka ng Diyos kapatid. I'm not just talking about hierarchy lang, no? Para sa lahat. Babaguhin ka ng pag-ibig ng Diyos. Piliin mo lang hanapin o tignan to. Amen. Kasi kapatid, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Ako kapatid, ayoko nang mabuhay dati. Sabi ko nga sa Lord, eh, kunin mo na ako, Lord. Amen. Anong ginagawa ko kapatid? Tatawid ako para lang, hindi ko pwedeng sabihin dito, mare-restrict ako, eh. Pero, binuhay ako ni Lord, eh. Umilag ako kapatid, umilag ako, ha. Mentally, gusto mo na sumuko, pero naturally, gusto mong mabuhay. Anong sabi ko sa Panginoon, Lord, kung hindi mo lang din naman ako kukunin, tulungan mo ko. Ginawa ko na lahat, eh. Wala talaga. Sa'yo na ako, Lord. O anong ginawa ni Lord? Inayos ni Lord yung buhay ko. Amen. Kaya kapatid yan, hierarchy, you can do whatever you want. Pero sigurado ako, babalik ka pa rin sa Diyos. That unbelief will always be turned into faith. Tandaan mo yan. Hindi man mamaya, hindi man bukas, hindi kita mamadaliin, pero darating ang araw na maaalala mo tong sinasabi ko sa'yo. He will prove everything. Subok ko na yan, subok na yan ng iba, at hahanapin ka ng pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi ikaw ang nakatagpo, kundi natagpuan ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Ay, salamat naman sa Lord sa dumating na Bible. Amen po ba? Ano po ginagawa niyo? Nag-umpisa kayo ng faith. Naglilinis lang ako sa church, kapatid. Wala akong alam sa Bible. Ayos wire, walis ng bakuran, ayos upuan. Wala namang agad-agad na merong pagdadaanan. Amen. Pero gusto ko lang pumunta ng second point, pero first point muna. God knows you personally. Amen. Amen po ba? Kaya darating ang araw. May unbelief ka ngayon, pero naniniwala ko it will turn to belief. Kasi nga, ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, it's always persuading you to believe. Lagi yan. Kaya nga kapatid, lagi kong ang prayer ko sa mga unbeliever, ang prayer ko sa mga nagda-doubt, ipakita mo kaya mong gawin, Lord. At hindi po ako nagkamali ng yun yung prayer ko. Bakit? Kasi ipinapakita. Kanina kapatid, 2, stroke patient. Huli na ba lahat para sa kanila? Hindi. 5 years yung isa na stroke, 3 years yung isa, dinala po sa church. Tapos nung pinag-pray, sabi, meron pong mainit simula ulo hanggang paa. Start na. Yung isa, gumaan po yung pakiramdam ko. At yung 2 stroke patient na yun kapatid, susunduin namin kung kinakailangan. Para patuloy na lumangat o tumaas ang faith at ma-receive ang kagalingan ng Panginoon. Ako kapatid, kanina habang pinapanood ko yun, may plano si Lord. Makakalakad tong 2. Pag nakalakad yung 2 kapatid, ang laking testimony nun. Ulitin ko
Ang Diyos alam lahat at gagawin niya ang dapat niyang gawin. Ang kailangan lang, tumuloy-tuloy ka. Ako kapatid, yung testimony ko maganda. Amen? Hindi ko po kinakaya yung testimony ko. Ako po, may live-in partner ako, sugarol ako, sinungaling ako, pero binago na ako ni Lord. Pero kapatid, alam mo yun yung biggest regret ko sa buhay? Ang biggest regret ko sa buhay, sana pala, una pa lang, pinili ko na si Lord. Para hindi ko na pinagdaanan yung hirap ko sa buhay. Amen? At sumunod na ako sa Panginoon. Kasi pwede naman pala. Pero again, nangyari na, kailangan ko ng acceptance, kailangan ko ng restoration, at alam ko naman, everything will work together for good because I love God. And I think that's my purpose in life. Na lumingap sa mga may anxiety and depression, mag-pray sa mga may sakit, makarelate dahil pinagdaanan ko, naiintindihan ko sila, at alam ko yung dapat kong ipag-pray sa kanila. Amen. At ikaw, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, meron kang pagpili na gagawin. Katulad ni Eva at Adan na merong pagpili na ginawa. Amen. Alam mo kapatid, si Eva at Adan, nilikha ng Panginoon kasi ang purpose niya to have fellowship. Pero pinili nga nila na kumain nga ng forbidden fruit. Na-vanish sila sa Eden. Pero Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, pinangako na yung restoration. Ano ibig ko sabihin? Si Lord may plano na. Amen. Amen. Free will hierarchy. Free will. Okay na yun. Napaliwanag ko na ng maayos kapatid. I don't think na you are asking for an answer. You have your preempt conversation kapatid. But we have things to do, no? I did my part. It's up to you if you will believe or not. And I always pray for you na hanapin ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasi magpo-point number 2 na ako. Ang point number 2 kapatid, God's purpose comes before your performance. Amen? Hindi po sinabi ng Lord na ganito, ganyan ka muna. No. It will always purpose ng Panginoon. Amen? Si Jeremiah kapatid, wala pa siyang na-accomplish na kahit ano. Kaya nga kapatid gagamitin ng Diyos ang mga mangmang. Tingnan lang kapatid. Yan. Gagamitin ng Diyos ang mga mangmang para hiyain ang mga matatalino. Biblical yun Hindi po ako nagsabi nun. Bakit ganun? Because God wants those who are weak will be exalted with Christ. Gets nyo? Kasi kapatid, yung hindi pinaniniwalaan, yung hindi iniasahan, pag yun binago ni Lord, grabe impact nun sa buhay. Amen. Kaya nga kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, ano man ang estado ng buhay mo, may purpose sa'yo si Lord. Amen. At hindi siya naghahanap ng kahit ano pang mga accomplishments o hindi siya naghahanap ng kahit ano pa na mga criteria. Ang nais lamang ng Diyos. Amen? Ay bigay sa iyo yung purpose. Ang tanong, tatanggapin mo ba o tatanggihan mo? Amen? Kasi kapatid, wala na po siyang, hindi na po kailangan ng criteria mo, ang kailangan lang puso mo. Amen? Puso sa Diyos, kapatid.
Di-declare ni Lord yung purpose niya sa'yo. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Pwede kang magdahilan, kapatid. Pwede mong sabihin na, youth lang ako eh. May anxiety pa ako. Single mom lang ako. Single dad lang ako. Sobrang messed ko. Ang dami kong utang, kapatid. Kahit ano pa yan, pag ikaw ay sinabi ng Lord na gawin mo yan, gawin mo yan. Kasi nga, it doesn't matter what your status is. What matters the most is your heart for God. Kaya kapatid, ang dami po nagsabi sa akin. Fallback action lang naman ni Jerome yan, kaya siya nag-full time kasi wala na daw akong market sa HR. Paano walang market? Scapegoat ko lang daw yung pagiging church worker. Bakit? Dami kasi nagsabi sa akin na sayang yung pinag-aralan mo, Jerome, sayang ganyan. Di sayang to. Kasi nag-response ako sa hari. At ang boss ko ay ang hari. Amen. At yun ang pinakamagandang desisyon na pwede kong magawa sa buhay ko, na sumunod sa Diyos. At yun din ang pwede mong magawa. Kahit ano pang sabihin ng iba. Kasi nga, hindi naman hinahanap ng Diyos yung kakayahan mo. Ang hinahanap ng Diyos, yung puso mo. Amen. Kaya kapatid, ano pa bastado? Sino pa wasak puso dyan, kapatid? Taas nga kamay. Yung mga wasak puso, yung mga wala ng pag-asa, kapatid. Taas niyo po kamay niyo, kapatid. Diba? Mga wasak ang puso. Dami, no? Alam niyo, kapatid, meron po akong isang prayer na hanggang ngayon din, prayer ko pa rin. Baka makatulong eh. Gusto niyo bang malaman? Tanong ko lang, baka lang kasi gusto niyo bang malaman, kapatid, yung prayer ko? Ayan, buti na naman gusto niyo malaman. Ako kasi, kapatid, full-time church worker na po ako, no? Kahit anong mangyari talaga, kapatid, buhay ko paglilingkod na kasi naka-full-time ako sa church. Pero hindi po lagi malakas, hindi lagi maayos. Nahihirapan din ako. Lalong-lalo na in terms of emotional kasi nga, hindi naman lahat kapuso natin sa Panginoon, di ba? Kaya may prayer po kung ganito. Sabi ko, Lord, gagawin ko po lahat para sa'yo. Pero ikaw ang bahala sa buhay ko. Lord, magpipreach ako ng gospel. Susundin ko kalooban mo. Pero ikaw bahala sa desires ng puso ko. Sabi ko pa sa Panginoon, Lord, kung hindi sa akin, tatanggapin ko. Pero kung sa akin, ipagkaloob mo at ipagpapasalamat ko. Nagiging masipag ako sa iyo, Panginoon, para makamit ko yung nais ko para sa iyo din. Hindi ko alam kung makakatulong sa iyo, pero yun talaga yung prayer ko eh. Kaya nga, kung titignan nyo, kapatid, sa totoo lang, kapatid, wala akong time in, time out talaga sa buhay. At sa paglilingkod sa Diyos, no? Ang office hours namin, 9 a.m. to 6 p.m. Office hours yun. Pero I will always go beyond. Kaya nga kahit madaling araw, nagre-reply ako sa mga prayer requests. Kaya kahit ano, kapatid, kahit hating gabi, kapatid, kung may magpapapray, magpe-pray kami. Amen. Kasi, yun ang sabi ko sa Lord, Lord, magiging masipag ako sa'yo. Ikaw bahala sa buhay ko. Amen. Kasi nga, boss ko si Lord eh. Dami ko utang, kapatid, sa totoo. Utang sa utang, dami. Na-hospital po yung tatay ko, wala akong pangbayad sa hospital. Namatay po yung tatay ko, wala akong pangbayad sa kabaong sa lupa. Utang lahat. Gamot pa. La Union kami, kapatid. Cavite ako nakatira. Sobrang dami, sobrang haba. Haba listahan, utang. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko na ito problemahin. Sabi ko, maglilingkod ako sa'yo, ikaw na lang magbayad.
Palayas ako kapatid ng bahay, pero balik pa rin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, napalayas man ako, pero ikaw magbibigay sa akin ng bahay. Daming problema. Sabi ko, Lord, maglilingkod pa rin ako sa ikaw pa rin bahala sa akin. Alam mo kapatid, hindi man biglaan, hindi man malakihan, pero dahil naalam ko yung purpose ng Panginoon na maglilingkod ako, hindi ako pinabayaan ni Lord. Itong kwarto na to kapatid, upa lang tong bahay namin. Pero pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kasi kahit papaano, may sarili ng kwarto. Meron po akong utang worth 11,000. Tinignan ko yung listahan ko, 1K na lang. Makakalaya na ako sa 11K na utang. Bakit? Inunti-unti ko eh. 500, 1K, 500. At ang utang na to kapatid, 2024 pa. Pero this 2026, nakalaya na ako. Amen? Kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, basta ako, maglilingkod ako sa iyo. Basta tulungan mo ko. Kasi kapatid, susunod ko yung point number 3, no? Kasi God equips those He calls. Dami mong problema, dami mong kahinaan, pero He is the God who will equip you. And if you have God, who will be against you? Kung kasama mo ang Diyos, sino ang kakalaban sa'yo? Sino ang magpapahina sa'yo? Dapat wala. Humihina ang isang tao kasi hinahayaan niya yung discouragement na mamuhay sa buhay niya. Amen? Hinahayaan niya na mag-prosper yung weapon. Alam mo kapatid ang nangyari, di ba? No weapon formed against you will prosper, di ba? Amen? Pero kapatid, ang nangyari, nag-form yung weapon, kinuha mo, isinaksak mo. Bakit? Tinanggap mo eh. Hindi yan magpa-prosper kung hindi mo tinatanggap. Kaya nga dapat kapatid, nakatingin ka lagi sa Diyos, hindi sa tao. Amen? Hindi sa circumstances, hindi sa mga pinagdadaanan, kundi sa Diyos. Comment mo nga dyan, sa Diyos lang. Amen? Kaya kapatid na, linaw-linaw sa salita ng Panginoon. Ano po dito sa binasa natin? Wait po, charge ko lang, lobat po ko eh. Nalobat na. Ano sabi dito? Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only youth. Sabi ni Lord, do not say I am youth. Huwag mo sabihing bata ka pa. Pumunta ka kung saan ka pinapapunta ng Diyos. God equips those He calls. Amen. At anong ginawa ni Lord, kapatid? Tingnan mo ano pong sabi. Pagkatapos inunat ni Yahweh ang kanyang kamay at hinipo ang mga labi niya. Wow! Pag sumunod ka, merong empowerment. Pag sumunod ka, merong pag-ilos. Pag sumunod ka, may signs and wonders. Pag sumunod ka, may encounter. Amen po ba? Kaya kapatid, tingnan nyo po, lagi ko itong sinasabi kagabi, ito rin yung sabi ko eh. Kung hindi mo lang din naman kami sasamahan, Lord, hindi na lang kami tutuloy. Amen? Kaya ganun din sa buhay. Lord, kung wala din ng pagsama mo, paano na ako? Paano ako usad sa buhay? Kaya kailangan ko yung pagsama mo. Kaya nga i-reveal ni Lord yung purpose niya sa'yo eh. Amen? He will empower you. Wala pa ako kung paano nyo mahanap yung purpose nyo. Wala pa ako dun. Pero ang sinasabi ko, He will equip you pag nalaman mo na yung purpose mo. Amen? Ngayon, pwede nyo akong tanongin, Kuya, paano ba malalaman purpose? Amen? Sige po ang dami po nagsabi kanina. Alam na daw nila yung purpose nila sa buhay, tama? Pero alam mo paano mo malalaman? Gusto ko po siyang kunin dito. Sabi po ng Bible, ang mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen? So meron pong mga pinagagawa ang Diyos sa'yo na maliliit na bagay to prepare you
sa malaking bagay. Amen. Ngayon, kung gusto mong malaman ng purpose mo, bibigyan kita ng isa. Sa akin naman gagaling. Pwede ba yon? Tanong ko muna, pwede ba yon? Pwede. Baka sabihin, biblical ba yan? Oo. Amen. Bigyan kita ng isa, kapatid. At dito ka mag-umisa. Ang purpose mo sa buhay is to reflect Christ. Maliit na gawa, malaking gawa. Paano ka magre-reflect sa maliliit na pamamaraan? Gawin mo ang mga bagay na para sa Diyos. Paano ka makaka-reflect sa Panginoon sa malaking paraan? Yung maliit mong ginagawa, palakihin mo. Malinaw, malabo. Ngayon, kapatid, gusto kong i-share ko sa inyo paano ko nalaman yung purpose ko sa Panginoon. Paano ako nag-full-time. Way back 2020, pandemic. Ay, hindi. 2019 muna, bago pa mag-pandemic. 2019, kapatid, ni-restore po ako ng Diyos. Yung po yung hiniwalayan ko na po yung live-in partner ko at talagang hinanap ko ng Panginoon. Ngayon, nag-umpisa po ako sa ministry. Tagahugas ng plato, taga-ayos ng upuan, nagliwawalis-walis lahat. At hindi ko na kasi nakita yung sarili ko na manager ako. Hindi ko na nakita yung sarili ko na human resource ako. Nakita ko na lang yung sarili ko na isang tao na mahina ni-restore ng Diyos. Kaya, nakikita ko lang na worthy kong pwedeng gawin, pagwawalis. Pero dinesbise ba ni Lord yung pagwawalis ko? Hindi. Na-appreciate po ng Diyos yung pagpupunas ko ng alikabok, yung pagwawalis ko. Nag-level up ako ngayon. Paano po ako nag-level up? Dahil ako po ay magaling sa computer. Naging PowerPoint man. Taga-next ng lyrics, taga-ayos ng lyrics. Pero naglilinis pa rin ako. Ngayon, unti-unti na po ako nawawalan ng passion sa recruitment. Sabi ko, Lord, gusto ko na lagi nasa church. Kaya kapatid, weekday service, Wednesday, nandun ako. Friday, nandun ako. Saturday, nandun ako. Sunday, nandun ako. At guess what, kapatid? Taga Makati ako. Kaya tuwing nasa Makati, kapatid, pupunta ako dito sa Cavite. Makati, Cavite, Makati, Cavite. Makati, Cavite, Makati, Cavite. Kasi hindi po layo. Amen? Pag gusto mong hanapin si Lord, walang malayo-malayo. Amen? Wala kasi, kapatid. Sabi nga ni Rico Blanco pag gusto may paraan, pag ayaw palaging merong dahilan. Kaya ganun, kapatid. Ulitin ko hindi ako preacher, hindi ako leader. Gusto ko lang na mapunta sa church. Kaya, ngayon, di ko pa rin alam purpose ko. Basta ginagawa ko lang yung gusto kong gawin para sa Panginoon. Wala Kaya susi nga, gumawa ka lang ng gumawa sa Panginoon, maliit o malaki. Ngayon, alam kasi ng Diyos na seryoso na ako Sa pagseseryoso ko sa paglilingkod, kapatid, dapat seryoso ka din sa prayer. Sabi mo nga dyan, prayer. Doon na ako nag-umpisang manalangin. Doon na rin ako nag-umpisa na magbasa ng Bible. Alam niyo po yung Bible ko nun. Ito kasi libre na lang to Maliit, malaki pa to. Yung Bible ko po nun, kapatid, parang ganito lang. Yan, ganun lang kaliit. Tapos galing din siya sa TGP. Ganun lang, kapatid, bit-bit ko siya lagi. Basa lang ako ng basa. Di ko naiintindihan yung iba, pero basa pa rin. Ganyan ka ba? Hindi mo naiintindihan, pero basa pa rin. Basa lang ng basa. Pagdating ng tamang panahon, God will reveal His plans for you. 2021, January, kapatid. 2021, January. Nag-pray po ako sa Panginoon. In-encounter ako ng Lord. Sabi po ng Lord sa akin, you will have full-time ministry, Jerome.
mag-handle ka ng Bible study. Yun talaga. Pero dahil nga nasa corporate ako, sabi ko, ay, pwede naman akong mag-work habang naglilingkod eh. Pero hindi yun yung plano ni Lord eh. Tama mo, pagkatapos ko ma-receive yung prayer na yun, kapatid, bigla namang sabi ng kumpanya sa akin, dahil pandemic, kailangan natin mag-lay off. Dahil management ka na, Jerome, ang gagawin na lang sa'yo, liliitan natin yung org structure natin. From business development manager, magiging junior recruiter. Kung ikaw HR, hindi mo tatanggapin yun kasi demotion yun. Kaya sabi ko, hindi ko po pwedeng tanggapin, magre-resign na lang po ako. Nag-resign po ako, kapatid. Tapos sabi ko sa Lord, magre-resign ako after a month, magpe-prayer and fasting ako. Kasi prayer and fasting namin January, kapatid. Every January may prayer and fasting kami. So sabi ko magpe-prayer and fast after a month, mag-apply ako. Kapatid, di na ako nakapag-apply. Apply ako ng apply, walang tumatawag. Ako recruiter ako eh. Alam ko na kung paano dapat eh, di ba? Imagine mo ako nagre-recruit eh. Ako ang hindi ma-recruit. Gets nyo? Pero sabi ko, Lord, bakit? Tanong ko ng tanong, ba't di ako natanggap? Umabot po 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan. From January hanggang June, kapatid, wala akong trabaho. Pero hindi ako pinagkulang ni Lord. Amen. Wala akong trabaho. Pero pray lang ako ng pray. Bakit, Lord? Bakit, Lord? Ang gusto ko kasi, maging supporter ng church. Amen. Kasi kapatid, sa totoo lang, sweldo ko dati. Kalahati nun sa Lord talaga lahat. Pagpapakain, pamasahe ko, tithes ko sa simbahan. Ngayon, bakit Lord? Ba't wala akong work? In-interview po ako ng Jollibee. Yung Jollibee po, kapatid, kukunin nila akong regional sourcing manager. So ano ba yung regional sourcing manager? Ako ang bahala na humanap ng aplikante ng lahat ng Jollibee po sa Calabarzon. So ibig sabihin, lahat ng mga mag-a-apply, ako ang hanap na masustain po yung mga franchise branch ng Jollibee. Umabot po ng 3 buwan yung ano namin. Ngayon, kinausap na talaga ako ng Lord, full-time ministry. Full-time ministry. Nag-apply ako sa church. Sabi ko, Pastora, pwede po ba na custodian? Wala akong alam eh. Tagalinis na lang po ako dito. Imagine mo kapatid, paano yung nagko-confirm? Sabi niya, hindi naman linis eh. Mag-handle ka ng Bible study. Yun yung prayer ko. Na ni-reveal ng Lord, mag-handle ng Bible study. So sabi ko, kalooban nga ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, kahit maliit sweldo ko, compared dun sa ano, wala. Allowance lang, hindi nga sweldo, allowance lang. Pero tinanggap ko kasi nga, si Lord naman yung tumulong sa akin na magkaroon, na maka-deliver sa anxiety. Wala na talaga akong passion mag-work. Kaya tinanggap ko. Ito tukso. May tukso eh. Pagkatapos kong tanggapin, kapatid, after 2 days, 3 days, biglang tumawag yung Jollibee. Sabi niya, Sir, I will offer you 55,000 monthly. Sorry, ngayon lang. Pero na-wrap up na namin job offer mo, 55,000. Sabi ko, Sir, sorry, na-late ka na eh. Full-time na ako sa church at sa Diyos ako umoo. Kaya, ide-decline ko po yan. Kasi alam ko na kalooban ni Lord eh. Amen. Imagine mo kapatid, 5 buwan kang walang trabaho pero sinustain ka ni Lord. Amen. Kaya sabi ko, confirm nga. At ngayon kapatid, nagbubunga pa din. Anong ibig ko sabihin? Kung hinahanap mo purpose mo sa buhay, umpisahan mo sa mali. Ano bang kaya mong gawin sa Panginoon ngayon? Kasi the purpose will be revealed along the way. Amen. Si Jeremiah, kapatid, ano bang utos lang ni Lord sa kanya? Magsalita ka lang. Mahirap ba yung pagsasalita? Hindi Maliliit lang. Kaya kung anong pinagagawa sa iyo ni Lord, gawin mo kahit maliit. Amen. At pag nasa purpose ka ng Diyos, kapatid, naniniwala po ako that God will bless you. Amen. At pag alam mo na purpose mo sa buhay, kapatid, naku, hindi na po mahirap maglingkod.
Kaya nga sabi ni Lord sa Samaritan woman eh, kung kilala mo lang yung nanghihingi sa'yo ng tubig, tingin ko bibigyan mo. Diba? Sabi ni Lord, tama ba? Sabi niya, sino po ba kayo? Kayo po ba ang propeta? Ganyan. Tapos anong sabi pa niya? Ito po, pinangako po ito ng mga ninuno ko kasi naghihintay po kami sa Mesaya. Ano po sabi ni Lord sa kanya? I am who you say I am. Wow! Medyo mo ni-reveal. Bakit? Nakipag-usap kasi. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, wag na wag mong kaligtaang makipag-usap sa Diyos. Amen? Kaya pwede mo bang i-comment dyan? Ito po topic natin sa Jeremiah, kapatid. Ito, malaki yun. Makipag-usap ka kasi kay Lord. Amen? Kaya hindi mo nalalaman yung purpose mo, kapatid. Hindi ka kasi nakikipag-usap kay Lord. Sabi nga ni Lord kay Abraham eh, itatago ko ba sa kanya mga plano ko? Kaya kapatid, nakipag-bargain nga si Abraham sa kanya, di ba? Sa Sodom at Gomorrah. Tama, mali? Kung may 50, may 40, may 30, may 20, may 10. Sabi, ililihim ko ba sa lingkod kong si Abraham? Kapatid, hindi po ililihim ni Lord sa'yo yung purpose mo. Amen? God's purpose for your life, Jeremiah chapter 1, verse 4 to 10 po. Amen? Kaya ang susi, kapatid, na malaman mo yung purpose mo sa buhay, makipag-usap ka sa Diyos. Prayer pa din. Amen po ba? Sino po dito naniniwala pa rin sa power of prayer? Taas nga kamay, sabi mo, naniniwala ako sa power of prayer. Sige kapatid, and God will answer all your prayers. Amen. Hanggang dulo kapatid, wala po akong ibang i-discuss sa inyo kundi panalangin, 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 panalangin. Kasi dun mo lang yan matatagpuan. Ngayon, kakapray mo, hindi mo nalaman na may breakthrough ka na pala. Amen. Hindi mo malaman kapatid na ayan na pala at kinakausap ka na pala ng Diyos. May answered prayer ka na pala. Kaya nga kapatid, ulitin ko ako po, hindi ko namamalayan nakabayad na pala ako ng utang. Hindi ko namamalayan na may ginagawa na pala si Lord. Focus lang ako eh. Lingkod, 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 lingkod. Preach, preach, preach. Tulong, tulong, tulong. Amen. Ano kalooban ni Lord gawin mo? At kahit may pumigil sa'yo, gawin mo pa rin. Amen. Kaya kapatid, tingnan niyo po. Ako wala na ako ibang prayer talaga, kundi ma-expand yung reach. Amen. Talagang gumamit po ang Diyos. Kaya kapatid, ang mahalaga lang tumuloy ka. Ulitin ko ha. Ito sinasabi ko sa inyo lagi, sana tumatatak sa isip niyo. Yung proseso, process talaga yan. Amen. Pero yung end result ang titignan natin. Ang isang olive oil, kapatid. Sino po nakakaalam ng olive oil? Ang isang olive oil, bago siya maging olive oil, dadaan muna sa pressing. Pressing, 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 hanggang kumatas yung olive oil. Ganun din sa buhay mo. Kailangan mong pigain ng pigain para lumabas yung totoo at dapat sa buhay mo. Amen. Mahirap, nakakapagod, daming problema, oo. Pero nothing can compare the glory na mahahayag sa buhay mo. Amen. Imagine mo kapatid, dito nga po sa amin eh. Namigay lang ng pagkain. Pinadama mo ng pag-ibig ni Lord. Sabi nung kausap ko, Kuya, salamat po sa simbahan nyo kasi hindi kayo mahigpit sa pagkain. Ang dami pong nakakain. Oh, hallelujah! Purihin ka, O Jesus. Daming nakakain. Sabi niya, daming nakakain. Napadama mo pag-ibig ni Lord. Namigay tayo ng bag kanina, kapatid. Imagine mo, may lumapit sa akin kanina. Kuya, may bag ka pa ba? Eh, sabi ko, tingnan natin. Sabi ko, wala na atang panlalaki. Sabi ko, pero tignan. Kaya nagpaplano ako kapatid talaga na magpakain dito ng mga bata. Kasi hindi natin alam na isa pala doon sa pinapakain mo, pastor pala. Gagamitin pala ng Diyos.
What's your thought about sa time na bigla ka na lang pinagpe-pray, like bigla mong nararamdaman? Oo kapatid, pag may prompting sa'yo ang Diyos na mag-pray ka, mag-pray ka. Daming beses po nangyari sa akin yan. Bigla na lang akong kakabahan for no reason. Isang reason na yun na mag-pray ako. Lord, bakit ako kinakabahan? Ano man ito, hindi ko po tinatanggap. Kung ito man ay sa'yo, tatanggapin ko. Amen. Kasi pag lagi ka nakikipag-usap kay Lord, may revelation. Amen. Kaya napakahalaga po ng revelation sa buhay. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, kausapin mo na kausapin si Lord para ma-reveal sa'yo purpose. Ako kapatid, nag-umpisa ako sa bata. Pakain biscuit, pakain lollipop. Ngayon, ginagamit na ng Diyos sa marami. Lahat po mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Ang kailangan mo lang, malaman mo, purpose mo. Amen? May pagdadaanan, oo, mahirap, oo, pero laging worth it. Sabi mo nga dyan, laging worth it. Kaya kapatid, katulad nito, kasi magpo-4 na pala. Kaya nga kapatid, dapat ngayon agad pag pinagmamaya mo, wala na, panis na yon para magkaroon. Amen. Kaya kapatid, ito po yung gusto ko lang ituro talaga. Huwag mong tignan problema mo. Ang tignan mo, biyaya ng Diyos. Ate Jen, pag ganyan, sabi mo, sa isip mo lang kahit may ginagawa ka, Lord, ito ba yung pinagpipray ko? Lord, mamaya po ha. Lord, ito po, ipinipray ko na kagad ngayon. Ganun lang kapatid, kailangan mo lang quick to catch. Amen. Kaya nga kapatid, mahalaga na maintindihan mo, lagi kang titingin doon sa end. May plano si Lord sa'yo. Amen. May prompting po si Lord Hindi ko pwedeng hindi sabihin pero sasabihin ko na kapatid, kung nakikita mo ang sarili mo na marumi, kung ang nakikita mo sarili mo wala nang kinabukasan, sinasabi sa'yo ng Diyos ngayon, nagkakamali ka, may plano ang Diyos. Meron sa kalagitnaan natin, kapatid, ang laki utang. Pero sabi ng Lord, kapatid, babayaran ko yan dahil gusto ko umayos ang buhay mo. May purpose ako. Oh, hallelujah. Kapatid, meron po sa kalagitnaan natin, sinasabi po ng Diyos, ang lakas uminom. Sabi mo, parang hindi ko na kaya tong tigilan na. Kapatid, humingi ka ng tawad at aayusin ka ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya Panginoon, andito kami ngayon, hinihingi namin purpose mo. Ito mga pinapakita mo ng mga negativity na nararamdaman namin, kapatid. Lord, I pray, tulungan mo kami. Kapatid, sinasabi ng Lord sa'yo, ano man yung mga negative, sige kapatid, mga bisyo mo, mga anxiety mo, depression mo, ano man yan, sabi mo, hindi ko tinatanggap. Sabi mo sa puso mo, kahit hindi mo i-chat kapatid, sabi mo, Lord, hindi ko to tinatanggap. Lord, I pray, dinadalangin ko Panginoon na alam ko hindi po aksidente na nag-live po ako ngayon, kundi meron kang papalayain. Kaya Lord, I pray, ano man ang mga negativity na nangyari sa buhay ng aking kapatid, we rebuke it in Jesus' name. And I declare, Lord God, na ikaw ang magbibigay ng deliverance sa kanila. Ano man, wala akong itinitira. Lahat, I declare deliverance in Jesus' name. Oh, hallelujah. Lord, ano man, loneliness, depression, anxiety, we rebuke it in Jesus' name. May shame, may karumihan, may mga involvement po sa sexual immorality. Lord, I rebuke lahat ng yon at hinihingi namin ng tawad. Hindi namin tinatanggap at tinatalian na namin ng mga pangyarihan ng unbreakable chain of God at dinadalang bihag sa'yo. Malaya na po kami. Oh, hallelujah. And Lord, I pray, i-reveal mo purpose. I-reveal mo purpose nila. Dahil hindi kami makakausad sa buhay, Panginoon, kung hindi namin alam kung ano ang ipapagawa mo. Kapatid, pwede mo bang hawakan yung puso mo? Sige kapatid. Tapos sabihin mo, Lord, sabay mo kayo. Sabihin mo, Lord, ibinibigay ko po sa iyo puso ko. Ibinibigay ko po sa iyo buhay ko. Gamitin mo ako. Gamitin mo. Kapatid, may rampling pa sa Lord. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Linisin mo ako.
tulungan mo ako. Kapatid, katulad ni David, sabi ni David sa Psalms, turn to me, O God, and be gracious to me because I am lonely and afflicted. Kapatid, lumapit ka sa Diyos ngayon at papakinggan ka ng Panginoon. Kahit ano pang ginagawa mo, kapatid, please, ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. Lord, I pray sa aking mga kapatid. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan at kabigatan ngayon, habang sila po ay nakahawak sa kanilang mga puso, I declare deliverance in Jesus' name. I declare breakthrough and peace. And I pray, Lord God, that you will move upon our midst right now. Lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng signs para sumuko sila sa buhay, Lord, hindi po namin tinatanggap sa pangalan ni Jesus. At ang dinedeklara ko po, buhay na nagmumula sa iyo. Buhay na mula kay Kristo. Pag-asa mula kay Kristo at babaguhin mo ang buhay namin. Kaya Lord, we declare na ikaw po ang Diyos na sumama sa kanila. Ikaw ang Diyos na magparanas ng pag-ibig nila, ng pag-ibig mo sa kanila. And I pray, Lord God, tulungan mo kami sa lahat ng oras. Kaya Panginoon, ipinagkakatiwala ko po ito sa iyo lahat at alam ko po, Panginoon, na may ginawa ka. In Jesus' name, amen and amen. Pwede mo bang sabihin dyan, kapatid? Mahal ako ni Jesus, kaya tutulungan ako ni Jesus. Sige, kapatid, i-declare mo yan. At pagpasalamat na rin natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Mahal ako ni Jesus at tutulungan ako ni Jesus. Thank you, Jesus. Amen. All the due is for God and for God alone. Hallelujah. Grabe, hindi ko po alam sa inyo, pero ramdam na ramdam ko po presensya ng Diyos. Ramdam na ramdam ko po pag-ibig ng Diyos. Kaya kapatid, humanda ka kasi merong deliverance. Pinapalaya ka na ng Lord, sana lumaya ka. Amen. Magkaroon ka ng buhay na may takot sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, kapatid. Mahal ka ni Jesus at tutulungan ka ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Kaya kapatid, huwag kang magduda dyan. Amen. Hindi ko alam, kapatid, kung sino po nangailangan ng prayers, pero kung ikaw to, talagang lagi kang lumapit sa Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Grabe si Lord. Kaya kapatid, wag mo nga kalimutan to. Hindi ko po alam sino mga nagtiis, no? Pero pag na-receive mo yung prayers mula sa Panginoon, naniniwala ako may gagawin po si Lord. Amen. Meron pa po. Amen. Kaya God bless po, no? Salamat sa Lord, Ate Jen, no? Ang mahalaga, nakabalik ka na. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, sa lahat po ng nais sumali ng group chat namin, please, sali po kayo, no? At the same time, kapatid, meron pa po tayong live mamaya. Meron lang po akong lakad ng 4 p.m. kasi, so magagayak po ako. Tapos, at the same time, kapatid, pasama na lang po lagi sa prayer, no? Alam nyo na yan. Ito pong phone ko, uminit na naman kasi mainit din yung atmosphere. So hindi siya nagcha-charge, hindi ko alam bakit. Pero anyway, si Lord naman mag-aayos niyan, no? So yun, isama niyo pati po face-to-face, no? Transparency report, kapatid, nakapamigay na rin tayo ng mga bags ulit. Salamat po sa Lord, no? At talagang gumagawa po ang Panginoon, nakapamigay tayo ng mga gamot, nakapagbigay tayo ng tulong, kapatid, no? Naka-help din tayo sa mga youth. So sa Lord po yan lahat. Amen. So, ayun, at the same time, kapatid, mamayang gabi meron pa po. Ngayon, kung gusto nyo, meron po kaming tinatawag na revival camp. So, sa revival camp po, sa Silang Cavite po ito, kung gusto nyo pong sumali, we are offering, kapatid, na overcoming anxiety, know your identity, and we will pray for you as well. At the same time, matututo po tayo ng healing and deliverance at prophetic ministry at spiritual warfare, no? So, kaya kapatid, kung nais nyo pong join sa amin, you can just message me para makasali po kayo sa camp. August 21, 22 po ito sa Silang Cavite. So kasama na po dun sa registration fee na 3.5 yung accommodation, pati na rin po yung pagkain at materials, no? So ayun, saglit lang to, pero baka bukas mag-ads kami ng full nun, no? Oo, kapatid, lahat po ng prayer request nyo, pinagpe-pray naman natin. Amen. So, ayun po, no? Thank you po. At magkita-kita po tayo mamayang gabi. Tingin ko po mga around 9 p.m. po ako mamayang gabi kasi may errand po ako ngayon.
So 9 PM po magkita-kita po tayo. Meron na po, may mga upload na po ako sa YT kapatid. Ang name po ng YT, The Grace Movement Philippines. So yun po yung YT channel natin. At the same time kapatid, if you could follow my ito po dito, sana ma-follow nyo po ako dito. Pati po sa Blue App, ang pangalan naman doon, Je Hufana Ministry. Page po yun kapatid, no? Sana po anong tawag dito? Ma-follow nyo po ako doon kasi nagpo-post po ako doon ng mga contents po about Bible, no? So, ayun po, we are expanding our reach kasi kapatid, meron po tayong, inaabot ko po yung 10,000 followers po dito sa Blue App kasi plano ko na rin po mag-live doon. So, kaya yun. Plano ko pong mag-live, no? So, kaya sana po ma-follow nyo po ako doon, no? Sa Blue App po, Je Hufana Ministry. Yan, search nyo lang po, Je Hufana Ministry. So, pero kasi sabi ng Blue App, kailangan 2 months 2 months pa daw po. So, 2 months pa daw ako bago makapag-live. So, amen. So, kaya ayun po, mga kapatid, sana po nung ma-follow nyo po ako. And, okay ba? Yun, thank you po, thank you po. At naniniwala po ako that God will always move upon you and the Lord will always bless you, kapatid. Kaya magkita-kita po tayo mamayang gabi. Amen. Thank you po sa inyo. No? So kung may mga prayer request kayo, please message me. Again, kung gusto nyo pong sumali ng group chat namin, please message me as well. Ayun po, bye-bye!